Amen, amen. Ayan, magandang hapon sa inyo. Hindi po ako bababa ng stage kasi po ngayon ay mag-uumpisa tayo ng panibagong series. No? Natapos natin ang unang Pedro noong last week. At ngayon, bago mag-Semana Santa. Semana Santa na ba ngayon? Di ba ano ngayon? Okay. So, alam ko kasing kapitbahay namin na gano'n. Anyway, so tayo ngayon ay dadako sa aklat ng ikalawang Pedro. Ayan, nandiyan na ba? Silipin ko, ha? Tcharan! Yun, no? Lumalabas na siya. At ang title ng ating pag-aaral ngayong umaga ay ang pananampalatayang magtuturo sa atin upang tayo ay makapamuhay ng makadiyos. Napakahabang title, no? Pero yan ang naisip. Actually, kababago ko lang yan kahapon kasi napakarami ng title na naisip ko diyan. Gayunpaman, iumpisahan natin ang ikalawang Pedro at tatalakayin natin ang ikalawang Pedro chapter 1 verse 1 hanggang 4. Maaari ko po ba kayong imbitahan na tumayo bilang paggalang sa ating pagbabasa ng banal na sulat na mga salita. Ikalawang Pedro, chapter 1, verse 1. Mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo, para sa inyong lahat na tulad nami tumanggap ng napakahalagang pananampalatayang mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Verse 2. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Jesus. Verse 3. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng Kanyang karangalan at kabutihan. Sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa Kanyang likas bilang Diyos. So, maraming pong salamat. Tayo po ay pwede nang umupo. Meron po tayong 3 punto lamang ngayong hapon na ito. Ang una, ang pananampalatayang ating tinanggap mula sa verse 1. Ang pagpapalang kaloob na nasa verse 2 at ang pamumuhay na makadiyos mula sa verse 3 hanggang 4. Maaari po batang tayo uli ay manalangin. Panginoong Diyos, hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, pero salamat at dinala mo kami sa lugar na ito upang maturuan mo ng iyong mga katotohanan. Gamitin mo po ang iyong lingkod bilang mainam na tagapagdala ng iyong salita. Huwag mo pong hayaan na ako ay may mabanggit na hindi ayon sa iyong kalooban. Pigilan mo po ang aking pagsasalita. Ngunit, kung mayroon pong dapat na marinig ang iyong mga anak, hayaan mo po na ito ay buong lakas kong masabi, Panginoon. Nang sa gayon ito ay magkaroon ng pagbabago para sa mga makikinig. Hayaan mo po na mapapurihan namin at maitaas namin ang iyong pangalan ngayong hapon na ito sa aming pag-aaral. Ito po ang aming samodalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, tayo ay dumiretso na doon sa verse 1. Verse 1, mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo. Okay. Si Pedro ang ginamit ng Panginoon bilang instrumento sa pagsulat ng liham na ito upang magbigay ng babala sa iglesia. So ito ay basically para sa mga mananampalataya noong unang panahon. Upang ilantad at hadlangan ang paparating na pagsalakay ng mga huwad na guro. Ito ay angkop sa panahon nila, pero angkop pa rin sa panahon natin ngayon. Ito ay upang ingatan ng mga tao o ang mga mananampalataya mula sa kasinungalingan at maling katuruan ng mga huwad na guro. Hindi niya kinilala ang kahit anong partikular na kulto ng mga nagtuturo ng panahon na yon. O kaya ay yung mga maling sistema ng pagtuturo. Ngunit, ang tinalakay niya ay ang mga katotohanang wala namang mai-offer ang mga ito. Ibig sabihin, itong mga maling tagapagturo ay sila ay nangangako ng mga bagay-bagay
na hindi naman nila kayang tuparin. No? At mamaya makikita natin ang mga example niyan. No? Nangako sila ng mga bagay na hindi naman talaga nila kayang ibigay. Kung kaya nga't ang mga kawawang biktima ay nauuwing luhaan at ang masaklap nito, umaayaw na sila maging sa katotohanan. Ibig sabihin, kapag nakakinig na sila o merong mga taong nagsasabi na ng katotohanan sa kanila, nag-share ng gospel, hindi na sila nakikinig. Ayaw na nila dahil dun sa kanilang masamang mga naranasan sa mga maling tagapagturo. At iyan ang iniingatan maging natin sa panahon na ito. Okay. Pansinin natin na nagpakilala ang mayakda ng liham na ito. At malinaw na ito ay isinulat ni Simon Pedro. Noong panahon na yon, sa kanilang mga liham ay nauunang magpakilala ang akda. Napansin niyo ba? Okay. Bago pa man niya umpisahan ang nais niyang iparating, pinapakilala niya, sinasabi niya, si Simon Pedro. Hindi katulad ng panahon natin ngayon. Nasa huling bahagi ng liham kung sino ang gumawa ng sulat o yung may akda ng liham. Sa aking palagay ay tama ang kanilang paraan ng pagpapakilala sa kanilang sinusulatan. Kapag ako ay nakatanggap ng sulat na para sa akin at makikita ko, pagbukas ko ng liham nakalagay, Dear Butch, syempre, kanino ko pa ba aasahang ipadala yung sulat na yun? Para sa akin Pag nakita kong ang pangalan ng sobre nakalagay, Butch Esplana, tapos pag bukas kong ganyan nakalagay, Dear Ronnie, bakit napunta sa kanya? O bakit nasa akin ang sulat niya? Siyempre, di ba, aasahan mo, yun ay para sa akin. Ang gusto kong malaman, sino ba ang sumulat, nagbigay ng kanyang oras para sulatan ako? Hindi ko na sinasabi na mali ito, na yung ginagawa natin na nauuna yung nasa huli yung pangalan. Pero kapag ka nagbukas ka nga, ang nais mo rin ay makita mo agad kung sino ang sumulat sa iyo. Pansinin natin na siya ay nagpakilala bilang Simon Pedro. At ito ay dalawang pangalan. Naalala niyo na ba? Simon at saka Pedro. Si Simon Pedro ay ipinanganak bilang Simon Barjona. Yun ang original na pangalan niya. Simon Barjona. O kaya Jonas, o kaya Juan. At nang unang beses niyang makasama si Jesus o makaharap niya, tinawag siya ni Jesus bilang Cephas, na sa Aramaic ay ito ay ibig sabihin bato. Yan ay makikita natin sa Juan 1:42. At sinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas, na ang kahulugan ng pangalan nito ay Pedro. Nasabi ko nga sa Aramaic, ang ibig sabihin ay bato. Ang dalawang pangalan niya ay mahalaga. Ang Simon ay salitang Grego na Simeon. At Simeon naman ito sa Hebreo. Ang Simon ay napaka-ordinaryong pangalan. Nung panahon nila, ito ay talagang katulad ng Jose, ay gamit na gamit. No? So, gamitin ito nakasama ng kanyang pangalan. So, ibig sabihin, kaya kailangan gamitin ni Simon Pedro ang kanyang pangalan na magkasama. Bakit? Kung hindi siya agad makikilala. Ang nais ay masiguro na alam ng mga nagbabasa ng liham na ito na siya nga ang may akda. Sino siya? Si Simon Pedro. Mainam rin napansinin natin na ang Simon ay pangalan niya bago niya makilala si Jesus. At Pedro naman, matapos niyang makilala si Jesus. Okay. Ang Simon ay pangalan ng kahihiyan. At ang Pedro naman ay pangalan ng karangalan. Bakit? Bago niya makilala si Jesus, siya ay makasalanan pa noon. Ang Simon ay sumasagisag sa kanyang lumang pagkatao. At ang Pedro naman ay nagpapakita ng kanyang bagong katauhan. Madalas itong pabago-bago, no? Mapapansin natin sa Biblia, minsan ang pangalan niya ay Simon, minsan ang pangalan niya ay Pedro, at minsan naman mababasa natin na Simon Pedro. So pabago-bago ang kanyang pangalan. Sa tingin ninyo, bakit? Dahil
Madalas, sa isang pagkakataon, siya ay kapitapitagan. Minsan naman, siya ay kahiya-hiya. Okay. Ang kanyang ugali ay minsan ayon sa lumang pagkatao niya. At minsan naman, sa bagong katauhan. Parang hindi niya kayang iwan yung kanyang lumang pagkatao. Kaya naman, sa Juan 21, nang sila ay muling magkita ni Jesus, tinawag niya itong Simon. Simon, Simon. Alam niyo ba yun kung kailan? Nung matapos niyang i-deny si Jesus Christ ng 3 beses, no? Nagkita sila ulit, ang sabi ni Jesus sa kanya, Simon, mahal mo ba ako talaga? Simon. Okay, 3 beses. Dahil nung panahon na yon, siya ay nag-asal na tulad ng kanyang lumang katauhan. Sa bagong tipan, madalas na binabanggit ang Simon Pedro. Gamit ang parehong pangalan niya. Siguro nga dahil sa kanyang pabago-bagong ugali. At alam ko, kayo, tulad ko, nakaka-relate sa ganitong ugali ni Simon Pedro. Pabago-bago. Ngunit, siya ay binago na ng Panginoon. Pero tulad nga na sinabi ko, madalas bumabalik pa rin sa dating pagkatao. Yung nakasanayan na, di ba? Yung makasalanan na lumang klase ng pamumuhay at dapat ay talikuran na natin at huwag nang balikan pa. Pansinin natin, si Apostol Pablo, kahit kailan hindi siya tinawag na Saulo Pablo, di ba? Yung kanyang lumang pangalan si Saul o Saulo at yung kanyang bagong pangalan na Pablo. So, si Pablo pagka in-address mula nung siya ay magbago, nung makilala niya ang Panginoon, mula noon siya ay Pablo na at hindi na siya Saulo. Okay. At sa kung ano pa mang kadahilanan, mas nakaka-relate tayo kay Apostol Pedro kaysa kay Apostol Pablo. Kung babasahin nating maigi, yung mga pangyayari sa buhay ni Pedro, mas maididikit natin sa klase ng ating pamumuhay kaysa yung mga pamumuhay ni Apostol Pablo. Bakit? Dahil tulad niya, tayo rin ay madalas na nakakalimot. Bumabalik pa rin tayo dun sa luma nating katauhan. Yung alin yun? Yung makasalanan. Ngunit ang kagandahan nito, tayo ay nagsisisi at nagsusumikap na sumunod at mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Siya nga ay si Simon kapag siya ay nagkakasala. At siya naman si Pedro kapag matiyagang nangangaral ng salita ng Diyos. Okay. Patuloy niyang ipinakilala ang kanyang sarili bilang Simon Pedro na isang lingkod. Dito sa verse 1 sabi, mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo. Isang lingkod. Sa English, bondservant. Sa Griego, doulos. Ang ibig sabihin sa Tagalog ay alipin. Sinasabi niyang, ako'y isang alipin. Isang mababang kalagayan ng pagpapailalim o pagpapasakop o pagsunod sa tungkulin ng isang may kababaang loob. Katulad ng lahat ng mananampalatayang naglilingkod kay Kristo o sa Diyos tulad natin. Tulad natin, tayo ay tinatawag na mga lingkod ng Diyos. Malamang sasabihin nyo sa akin, kayo lang, Brother Butch, ako hindi. Hindi ba't ang sabi ng bagong tipan, no? Sinasabi ng Bible, tayong lahat na mga nakakilala na sa Panginoon, tayong lahat ay servants. So tayong lahat ay alipin. Malamang sa panahong ito, ayaw nyo pang maglingkod. Pero tayong lahat ay tinawag para maglingkod. Bakit? Tayong lahat ay lingkod. Lahat ay alipin. Aliping sa gigilid. Naalala niyo yun nung sa ating pag-aaral ng elementary? Aliping sa gigilid. Ano ba yung aliping sa gigilid? Walang karapatan. Mga aliping walang karapatan. Katakataka kung iisipin natin, ngunit ang turing na alipin o lingkod ay iginawad sa mga dakilang kalalakihan sa Biblia. Silang lahat, no? Ilan sa mga ito ay sina Moises. Siya ay alipin. Si Joshua,
at ang Haring David. Maging sina Apostol Pablo, Santiago at si Jude ay binansagan ng sarili nila bilang lingkod ni Kristo. At maging tayong lahat na mananampalataya ay tinawag na alipin ng Panginoon, katulad din ni Apostol Pedro. Noong unang panahon, ang mga alipin ay walang karapatan. Ang tanging layo nila ay pawang ang ikasisiya lamang ng kanilang mga amo o Panginoon. Sumunod, ipinakilala din ni Pedro ang kanyang sarili bilang isang apostol. Doon pa rin sa verse 1. Mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Hesukristo. Isang alipin, ngunit isang apostol. Bagay na bagay sa pangalan niya, di ba? Yung kanyang luma, ito extreme, isang alipin, pero siya ay isang apostol. Mula sa isang mababang katayuan hanggang sa katayuan ng dignidad. Sa una ay halintulad sa mga mananampalataya na alipin ng Panginoon. Sa kabilang banda ay isang apostol na tagapagsalita ni Kristo. Ang salitang apostol sa Ingles, ang ibig sabihin ay sent forth o nangangahulugan na isinugo o ipinadala. Kung kaya't tangan niya ang lahat ng otoridad o kapangyarihan na mula kay Kristo. Siya ay sumasailalim kay Kristo sa kanyang pagsunod. Kaya taglay niya ang kapangyarihan na mula rin kay Kristo. Ituloy natin. Mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Hesukristo, para sa inyong lahat. Para kanino? Sa inyong lahat. Sa inyong lahat. Sino ito? No? Pinakamalamang, itong sulat na ito ni Apostol Pedro ay para din sa mga naunang sinulatan niya. At kung titingnan natin sa unang Pedro, yung unang aklat na sinulat niya, unang Pedro, chapter 1, verse 1, mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Hesukristo, sa mga hinirang ng Diyos na, ano raw? Nakikipanayam sa iba't ibang lalawigan, nakikipamayan sa iba't ibang lalawigan sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Kayo'y pinili ng Diyos. Sa makatuwid, ito ay para sa mga mananampalataya noon na nagkalat at nakikipamayan sa iba't ibang lugar. Okay. Balik tayo doon sa verse 1. Para sa inyong lahat na tulad nami tumanggap, napansin ba ninyo yun? Ng napakahalagang pananampalatayang mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Diyan nagmumula ang ating punto, ang pananampalatayang ating tinanggap. No? Para sa inyong lahat na tulad nami tumanggap ng napakahalagang pananampalataya. Sinabi ni Apostol Pedro na ang ating napakahalagang pananampalataya ay tinanggap din natin tulad nila. Tumanggap. Napansin ba ninyo? Ang ibig sabihin nun ay mayroong nagbigay. Tinanggap niya eh. Sa madaling salita, ito ay kaloob o isang regalo. Malinaw na ito ay hindi nakamit sa pamamagitan ng sariling kakayanan o pagsisikap. Kung tawagin nga natin ay own effort. Hindi dahil magaling tayo, o kaya mabait, o kaya pogi, katulad ng mga pastor nyo, no? Matalino, o karapat-dapat. Ito ay nagmula lamang sa Diyos at siya lamang ang may karapatang magbigay nito. At ayon sa unang Pedro, verse 1, chapter 1, sabi doon, tayo ay hinirang at pinili ayon sa pagkakakilala sa atin ng Panginoon noon pa mang simula pa. Sa naunang sulat niya, ipinakita ni Apostol Pedro na ang panig ng Diyos. No? At tayo naman, na kanyang hinirang at pinili, ito ngayon ang sulat para sa atin. No? Ito ang ikalawang sulat. At ito pinapakita naman niya ang ating ang ating panig, no? Na tayo ay naniniwala at sumampalataya. Ngunit maging ang ating pananalig ay nagmula rin lamang sa Diyos. Ang kakayahan nating sumampalataya at manalig sa Diyos mula rin sa Kanya. Kaya yan sinasabi sa Efeso, chapter 2, verse 8 hanggang 9. Pakibasa nga po.
kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. So malinaw, ang kaligtasan kasama ng pagsampalataya at pananalig ay pawang kaloob ng Diyos. Ito ay galing sa Kanya at ito ay regalo niya sa atin dahil sa Kanyang kagandahang loob. Bakit? Sapagkat sa ganang atin ay wala tayong kakayanan tumugon sa Kanya. No? At yan ay nasusulat sa 2 Korinto chapter 4. Ang ating mga isip ay binulag kaya't hindi natin makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Doon naman sa Efeso chapter 2 sabi, tayo ay patay dahil sa ating pagsuway at mga kasalanan. Naalala ko tuloy yung palaging sinasabi ni Pastor EJ. Doon daw sa office niya, meron siyang granada at saka ano? Bungo. Meron siyang bungo. At yun daw ay pagpapaalala nung kanyang lumang pagkatao. Naalala ko na palaging ituturo ni Pastor EJ, yung bungo na yon, kahit flashlightan mong ganyan, tutugon ba yung bungo? Ganun tayo, ang sabi ng Bible. Nung hindi pa tayo nakakakilala sa Diyos, tayo ay patay para tayong mga bungo. So kahit na-sharean tayo ng gospel o basahan pa tayo ng buong Bible, hindi tayo tutugon. Bakit tayo ay patay? So ang tanong, ang pag-share ba ng gospel sa patay ay makakabuhay sa kanya? Bigla kayo nag-isip, ano? Hindi po. Hanggat hindi hinihipo ng Diyos yung patay na iyon, at magkakaroon siya ng buhay. Ngayon, kapag sinare sa kanya yung gospel, magre-respond na siya. Siya ay tutugon. Bakit? Ngayon, naririnig na niya. Kapag pinlashlightan mo siya ngayon, makikita niya na ang liwanag. At ganon ang nangyari sa atin. Grasya ng Panginoon. Hinipo niya tayo, nagkaroon tayo ng kakayanan na mag-respond o tumugon sa tawag ng kaligtasan. Okay. Kaya ang paalala sa atin ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Roma dun sa chapter 12, verse 3, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ayun daw, ano raw? Sabing ganyan? Ayon sa sukat ng pananampalataya. Ibig sabihin, hindi pare-pareho ang tinanggap nating pananampalataya mula sa Diyos. Ang pananampalataya ay ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo, sa bawat isa sa atin. At ito ay sukat. Hindi po sukat Paranaque, kundi sukat. Ito ay sinukat para sa bawat isa sa atin. Ang ibinigay para sa ating kaligtasan na maglingkod. Ano ang ibig ko sabihin, no? Ang grasya na ito ay sapat para tayo ay tumugon at maligtas. At ito ay angkop sa pangangailangan ng bawat isa. Minsan masasabi natin na siguro ang taong ito mabait naman, konting grasya lang ang kailangan niya. Tutugon na yan. Di ba? O kaya, minsan makakita tayo ng tao na sukdulan ng sama, sasabihin natin, yang si Butch, maraming grasya ang kailangan ng Panginoon dyan. Sobrang samang tao dyan eh. No? Hindi ba ganon? Minsan ang tingin natin, ito, kailangan to ng maraming grasya. Ang iba, konti lang. No? Siguro nga, minsan ay naiisip natin na siguro kulang pa ang grasya na ibinigay ng Diyos dun sa isang tao. Bakit? Kapag minsan nakikita natin, umaatid naman yan ng church. Pero bakit ganon? Parang hanggang ngayon, hindi pa rin siya mananampalataya. Okay. Bakit ko nasabi yon? Ito po ang isang masaklap na katotohanan. Hindi po lahat ng umaattend o pumapasok sa simbahan, nakikinig ng mensahe, kumakanta, minsan pa nga nagtataas ng kamay, hindi lahat ligtas. Parang ang sasakit ng tingin ninyo sa akin. Pero yan ay katotohanan. Kaya nga ako, wag natin itong gamitin para
husgahan ng iba. Malamang tong katabi ko hindi pa to ligtas. Pero gamitin natin ito para sa ating sarili. Suriin natin. Bakit? Tayong lahat, tingin ko, binigyan na tayo ng grasya ng Panginoon. Bakit? Narito na kayo eh. Nakakarinig na kayo ng gospel. Nakakarinig na kayo ng salita ng Diyos. Pero ang totoo niyan, huwag niyong sabihin na malakas. Pero aaminin natin, minsan kahit yung mga kamag-anak natin, di ba? Parang kagagaling lang ng service pag uwi. Ligtas pa talaga to? Minsan nga, tingin ko, sinasabi yan sa akin ng mga anak ko. No? Ang daddy nila, gagalit na naman. Okay. Anyway, so malamang sa malamang ay hindi talaga hinirang ng Panginoon yung mga hindi pa hanggang ngayon tumatalima o tumutugon sa Kanya. Uulitin ko. Ang pananampalatayang nakapagliligtas ay kaloob mula sa Diyos. At ang kakayanan natin na sumampalataya, ito rin ay regalo na mula sa Diyos. Tulad ni Apostol Pedro, dun sa 1 Peter verse 1, chapter 1, sabi dito, mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo sa mga hinirang ng Diyos. Ang unang liham ni Pedro, ni Apostol Pedro, ay para sa mga hinirang. Ang ikalawang liham naman ay para sa mga tumanggap ng pananampalataya. Okay, at ang dalawa ay magkurugtong. Tayo ay pinili ng Diyos, ngunit kinakailangan natin na manampalataya. Ibig kong sabihin, kailangan tumugon tayo sa tawag ng Panginoon. Ang pananampalatayang ito naman ay kaloob mula sa Diyos. Ang pananampalataya ay iminulat sa atin ng Diyos, habang ang banal na Espiritu naman ang pumukaw sa ating patay na katauhan, upang tayo ay tumugon dun sa ating narinig na salita ni Kristo. Kaya nga, ang pananampalataya ay buhat sa Diyos, habang ang lahat ng tao ay tinatawag na manalig, ang sumasampalataya ay ang hindi sumasampalataya naman ay mapapahamak magpakailanman. Kaya nga, iniingatan natin, di ba? Ako nga, palagi ko sinasabi, importante na makilala natin yung mga maling tagapagturo. Dahil po pwede silang magbanggit ng mga salita ng Diyos, pero mali ang kanilang itinuturo. Ako nga, ito ay palagi kong naiisip. Napakaraming nag-share ng gospel sa ganitong paraan. Sinasabi nila, may problema ka? Problema mo ang asawa mo? Problema mo ang anak mo? Wala kang magagawa dyan. Ang may magagawa lang ang Diyos. Tama naman. Kaya dapat sumama ka sa amin. Sumampalataya ka at sosolve ng Panginoon ang lahat ng problema mo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Anong gagawin ng tao? Tatanggap. Bakit? Anong nasa isip niya? Pag tinanggap ko ang Panginoon, sosolve niya lahat ng problema ko. Nakalimutan niya yung pinaka-importante. Anong pinaka-importante? Kaya natin kailangan ng tagapagligtas dahil tayo ay makasalanan. Dapat maalala, makasalanan ako, pupunta ako sa impyerno. Kaya kailangan ko ng tagapagligtas. Therefore, tatanggapin ko si Jesus. Hindi yung, kasi yung asawa ko, tsaka yung anak ko, wala na akong magawa. Diyos na lang ang gagawa. Ngayon, kapag katumanggap siya, eto na siya, kasama na natin sa church. Pero yung asawa niya at yung anak niya, hindi pa rin nagbabago. Sasabihin niya, bakit ganun? Bakit hanggang ngayon, wala pa rin ginagawa ang Diyos? Salbahe pa rin ang asawa ko, binubugbog pa rin ako. Bastos pa rin ang anak ko, minumura ako. Hindi naman yata totoo yung Diyos na yan Aalis na lang siya. Ngayon, kapag mayroong taga-GFC na nag-share sa kanya ng gospel, sasabihin niya, ay, alam ko na yan. Nadinig ko na yan. Galing na ako doon. Wala naman nangyari. Bakit? Mali ang itinuro sa kanya. Kaya nga tayo dito sa GFC, palagi nating iniingatan ang mga sinasabi at itinuturo sa atin dito sa pulpito. And I praise God for that. Okay. So, tuloy, nawala ako. Okay. So, ikalawang Pedro, chapter 1, verse 1. Para sa inyong lahat, na tulad nami tumanggap
ng napakahalagang pananampalatayang mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Dun sa English, to those who have received faith of the same kind as ours. So, ang sabi dito, same kind. Sa Griego, ito ay isotomoi. Ibig sabihin, equal in value. O ibig sabihin, parehas ng uri. Ang iba pang gamit nito ay maaring parehas ng halaga, parehas ng kalidad, parehas ng antas, parehas ng dangal, o kaya parehas ng karapatan. At ito ay ginagamit ni Apostol Pedro para bantayan ang pagiging magkaparehas ng lahat ng mananampalataya. Anong ibig ko sabihin? Walang natatanging Kristiyano. At ito ay binabantayan ni Apostol Pedro. Bakit? Meron kasi, ito nga, yung mga maling turo, sinasabing merong mga mabababang klase lang na mga mananampalataya. Kami ang mga matataas, kaya kami lang ang pupwedeng magturo. Abay, dito sa atin, hindi totoo. Dahil ako ay mababa lang. Si Brother Peter lang ang mataas. No? Taas ang size, ang height. Okay. So, okay. So, walang natatangi. So, lahat ay karapat-dapat. Lahat tayo ay pare-parehong tumanggap ng pagpapala at grasya ng Panginoon. Walang ni isang karapat-dapat. Lahat tayo ay pantay-pantay. Pare-parehas lang tayo ng pananampalataya. Okay. Ito rin ang ibig sabihin ni Apostol Pablo nang isulat niya ang Galatia chapter 3 verse 28. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Jesus. Tayong lahat ay pare-pareho na dahil tayo ay iisa kay Kristo. Sa madaling salita, tayo ay may pare-parehong pananampalataya sapagkat pare-pareho tayo ng sinasampalatayanan. Pare-pareho tayong naligtas dahil sa kabanalan at na iniatang sa atin ni Jesucristong Panginoon natin at tagapagligtas. Okay. So, para sa inyong lahat, sabi niya dito, para sa inyong lahat na tulad namin tumanggap ng napakahalagang pananampalatayang mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa biglang tingin ay aakalakayin natin na ang binanggit dito ay dalawang katauhan. Ang alin yon? Una, ang Diyos mula sa ating makatarungang Diyos. At yung ikalawa, ang tagapagligtas na si Hesukristo. Ngunit, iisa lang ang binanggit dito. Yan ay si Hesukristo na ating Diyos at tagapagligtas. Si Jesus ay Diyos at si Jesus ay tagapagligtas. He is God and Savior. Tulad dun sa Tito chapter 2 verse 13. Habang hinihintay natin ang dakilang araw ng ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. So sinasabi diyan, ang Diyos at si Kristo ay iisa. Tandaan natin, ito ay liham ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya upang tulungan sila na makita ang mga kamalian ng mga mapanlinlang na tagapagturo. At ang isa nga sa mga kasinungalingan nila ay hindi Diyos si Kristo. Para sa akin naman, alam ko, alam na ninyong lahat yan, na kapag ka ang nagtuturo, sinabi, hindi Diyos si Kristo, kulto yun. Kulto na yun. Alis na kayo, karipas na. No? Term namin nung ako'y bata pa, sayunachi. Sayunachinelas ko, alis na ako. Okay, anyway. So, si Jesus ay tagapagligtas. Hindi lamang siya Diyos, siya rin ay tagapagligtas. Anumang pagtuturing sa Kanya na tiliwas dito ay malinaw na pagtatwa sa Kanyang pagkatao at pagkadiyos. Si Kristo din ay tagapagligtas. Noong siya ay pinanganak, ay tinawag siyang Jesus, na ang ibig sabihin ay ililigtas niya ang Kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.
Leads us to our next point. Ikalawang punto. Ang pagpapalang kaloob mula dun sa verse 2. No? Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Jesus. So sa English, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Nandyan ba English? Okay. Mas gusto ko dyan kasi... Hindi. Okay. Kasi gusto ko ito, yung knowledge o yung tinatawag nating pagkakakilala. Ang pangunahing kataga dito ay iyan mismo, ang knowledge. Salitang Griego ay ibig sabihin pagkakakilala. Pagkakakilala kanino? Pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus. Kanina ay inaral natin si Jesus bilang Diyos na tagapagligtas. Ngayon naman, aaralin natin si Jesus bilang Diyos at Panginoon. Ano ba ang kaibahan o pagkakatulad ng tagapagligtas at Panginoon? Kadalasan, ang nais lang natin pagkilala kay Jesus ay bilang tagapagligtas. So para sa akin, ito ay dalawang phases, no? Dalawang antas ng ating pananampalataya. Una, nakikilala natin si Jesus bilang tagapagligtas. Pero hindi tayo dapat nananatili sa ganoon. Tayo dapat ay lumipat doon sa pangalawang phase na ang tawag ay pagsamba kay Kristo bilang Panginoon. Ano ba ang kaibahan? Diba? Ang Panginoon ay siyang nasusunod kasi Panginoon siya. Pero sa totoo lang, marami yung mga mananampalataya na ang gusto lang nila kay Kristo ay tagapagligtas. Lord, makasalanan ako. Iligtas mo ako. Okay, niligtas na. Okay na ako dito. Huwag mo na po akong pasunurin. Bakit? Kasi dapat, pag nakilala na natin ang Panginoon, tayo ay naligtas na. Tayo ay mag-umpisa ng mamuhay na makadiyos. At mamumuhay lang tayo na makadiyos kung tayo ay susunod. Therefore, dapat ang turing natin kay Kristo ay Panginoon. Okay. Kadalasan, umaayaw tayo kapag Panginoon na. Bakit? Ayaw nating isuko ang ating buhay. Ayaw, ano mo nyo malungkot? Minsan, ayaw nating isuko yung ating mga kasalanan. Teka, hindi ba doon ka iniligtas ng Panginoon sa kasalanan na yon? Nagsorry naman ako Yun ang sinasabi ng marami. Pero ang malungkot, nagsorry pero... Inaantay ko, sabihin nyo, babalik, babalik, babalik. Pero ganun ang ginagawa natin, hindi ba? Karamihan sa atin, pagka nagkasala, na-convict ng Holy Spirit, sasabihin, Lord, sorry. Bukas, Lord, sorry. Okay. Okay lang din naman. Sa akin nga, ang pinaka-importante, nagsusorry. Pero paano kung palagian na? Ang sasabihin ko nga, huwag lang ito maging way of life. Araw-araw, humingi ka na sorry, pero araw-araw, pare-parehong kasalanan na ginagawa mo. Way of life na yon. Ibig sabihin, hindi na totoo yung pagsasorry mo. Diba? Kayo nga, diba? Kayo, yung mga may asawa, pag nag-sorry sa'yo ang asawa mo, totoo ba yan? Di naman totoo yung pagsasorry mo O yung mga anak, pagka mag-sorry ka, sorry. Hindi ganyan. Sabi mo, dapat gusto yung mga, sorry po. Gusto pa natin, may tono. Bakit? Kasi yun ang ginagawa nating basihan kung totoo. Pero kung palagi na lang, paulit-ulit, ano sasabihin mo? Paulit-ulit ka na lang. Di ganoon din ang Panginoon. Malamang sasabihin niya, hindi totoo ang iyong, ang alin? Ang iyong kaligtasan. Bakit? Sa oras na tayo ay maligtas, binibigyan tayo ng Panginoon ng grasya na mamuhi doon sa kasalanan. Bakit? Tayo ay sa Kanya na ngayon. Dapat ang klase ng pamumuhay natin ay makadiyos na. Therefore, kung tayo ay patuloy sa kasalanan, ibig sabihin, love natin yung kasalanan at hate natin si God. Pero kung hate natin ang kasalanan, ibig sabihin, love natin si God. Okay.
Verse 2, sabi, sumagana nawa, wait lang. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Jesus. Sabi diyan, ang pagpapala at kapayapaan ay sumagana sa mga pagkakilala sa Diyos at sa ating Panginoong Jesus. Ang ating pananampalataya ay nakasalalay sa ating pagkakakilala sa katotohanan at pagkakilala sa pinagmumulan ng katotohanan, at ito ay ang nangangahulugan ng lubos na pagkakilala. At ito ay makikita natin sa 1 chapter 8 verse 32. Makilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sino yan? Si Jesus ang katotohanan, di ba? Sabi ng Bible. Sabi ni Jesus Christ, ako ang katotohanan at ang buhay. Ano nga una nun? I am the way. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At dun sa Roma chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Sinasabi ni Apostol Pablo na hindi lamang dapat makakilala sa katotohanan, kundi pagkilala sa isang tao. Actually, dalawa. Ang Diyos at si Jesus. Ngayon sinasabi ko, dalawa. Ang Diyos at ang Panginoong Hesukristo. So, paano natin makikilala ang Diyos Ama? Sa pamamagitan ng pagkakilala natin kay Jesus. Bakit? Si Jesus ang pisikal na representation ni God. Ang Diyos nagkatawang tao, Diyos mismo siya. So, paano natin nakikilala si Jesus, ganun din natin nakikilala ang Panginoon. Bakit? Sila rin ay iisa lamang. Sabi doon sa 2 Pedro chapter 3 verse 18, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. At sa ating pagkakilala sa Diyos, sa Panginoong Jesus, ang pagpapala ay sumasagana at yan ang katotohanan. No, ano ang pagpapala? Sa Ingles, ito ay grace. Kaya yung ang pangalan, grace, di ba? Sila ay pagpapala. Malamang kaya sila pinangalanan na grace dahil sila ay pagpapala sa kanilang mga magulang. Katulad ng aking anak, si Caris. Dahil yun naman ang Griego nung Charis, ay nung Grace, Charis. Ito, ang ibig sabihin nito, ito ay libre o walang bayad o hindi karapat-dapat na biyaya para sa mga makasalanan na nagbibigay ng ganap na katapatawaran sa pamamagitan ni Kristo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan naman o peace sa Ingles at sa Griego, ano nga ba to? Eirene. Parang Irene. Eirene. Ito ay epekto ng pagpapala. Kapag meron kang pagpapala, siyempre magkakaroon ka ng kapayapaan. Ito ay ang kalagayan ng pagpapala na umaagos mula sa kapatawaran na ibinigay ni Kristo. Parang ganito lang yan, simple. May kasalanan ka, anong dapat gawin sa'yo? Dapat parusahan. Pero dahil tayo ay tinubos na ni Jesus, tayo ay Kanya nang iniligtas, hindi na tayo mapaparusahan. Kaya magkakaroon na tayo ng ng peace, ng kapayapaan. Okay. Sumagana nawa ay isang hiling. So sabi niya dito, ito ay makatotohanang hiling ng isang nagmamalasakit at nagmamahal na tayo ay lumago sa ating pagkakakilala sa Diyos at kay Kristo Jesus. Sapagkat nalalaman niya na kakailanganin natin ito na isang mananampalataya sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Okay. Kaya darako tayo dun sa ating ikatlong punto, ang mamuhay na makadiyos. Mula dun sa verse 3 hanggang 4. Unahin natin ang verse 3. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Mas gusto ko yung sa English. Ang sabi doon,
seeing that His divine power has granted us everything pertaining to life and godliness. Yung seeing, ibig sabihin, kita. Dapat, pag ikaw ay isang ng mananampalataya, dapat kita sa buhay mo. Ibig sabihin, kita natin. Ikaw mismo, kita mo. At nung mga tao sa paligid mo, kita nila. Alam ba ninyo na ang kaloob ng Diyos ay nakikita? Ito ay may ebidensya. Kapag ang isang tao ay sumampalataya kay Jesus, dapat merong pagbabago. At ito ang ebidensya. Okay. Kung minsan, maliit lang. Kasi baka sabihin nyo sa akin, bakit ako, Brother Butch, nung tumanggap ako sa Panginoon, hindi naman ako agad nagbago. Pero merong nabago. Maliit nga lang. Hindi mo lang puna. Okay. So, sangayot ba kayo sa ganon? Minsan, maliit lang. Inaasahan ko nga, lahat kayo sasangayon. Bakit? Hindi naman kasi bigla-bigla nagbabago ang isang mananampalataya. Yung dati mong kasalanan, pagtanggap mo kay Kristo, hindi siya agad-agad. Hindi agad-agad nagbabago. Dahan-dahan. Okay. Ang isang tao, kapag nagkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon, dapat nagkakaroon ng pagbabago. Dati, ako, personal, no? Kwentuhan ko lang kayo. Nung hindi ko pa kilala ang Panginoon, ako ay inaantay ko yung sasabihin nyo. Okay. Basagulero ako noon. No? Hindi ninyo alam. Akala ninyo. Itong ngiti na to, mabait. Basagulero ako. Sino nakakilala sa akin nung... Baka kasi may kapitbahay ako rito. Kasi dati, doon sa kabila, may kapitbahay ako. Kaya alam na niya. Anyway, so sa akin, nung araw, libangan na yata yung pakikipag-away. Libangan. No, alam niyo ba yung kasabihan na, naghahanap ka yata ng sakit ng katawan ganun ako nung araw. Naghahanap ako ng sakit ng katawan. Ewan ko kung may nakaka-relate sa inyo. Meron ba sa inyo yung ganun? Yung gusto kapag kasama yung mga barkada, harutan, yung, pare, lakasan mo. Na ganun. Parang napaka-macho kaming lahat para maitago. Hindi, no? Anyway, may ganun. Kasi ako, lumaki ako ng palaging away ng away. Hindi ko na ikukwento yon. Pero, ako, nung meron ako mga barkada, ganun kaming apat kami, mga basagulero. Naghahanap kami ng sakit ng katawan. Kaya, madalas, ang libangan namin, sparring. Lahat kami merong gloves. Minsan may gloves, minsan pagka kulang, tatanggalin na yung gloves. Hanggang may pumutok. yun ang biruan namin at yun ang libangan namin. Kapag medyo nabobore pa kami, ang gagawin namin, lilipat kami sa kabilang village. Mambabato kami ng bahay, mangbabato kami ng mga gate, lalabas yun. Tapos hanggang makipag-away na kami. Pagka ang lumabas, kasing edad namin, medyo mas malaki, mas challenging pag mas malaki. Huwag lang tatay. Pagka bakit? Gusto mo away? Away na yon. No? Ang sarap ganun ang libangan namin nung araw. Nung ako ay nakakilala sa Diyos, akala nyo ba bigla ako nagbago? Nagbago naman ako. No? Nagbago naman ako. Naalala ko, there was a time na gusto ko pa rin yung sakitan ng katawan. Pero ayoko nang makipag-away. Ayoko nang pumunta sa kabilang village para makipag-away. Wag lang pupunta sila sa tapat ng gate ko at babatuhin nila para makipag-away. Kasi may mga ganon. May mga ganon din. Minsan, rumeresback. Yung tawag doon, resback. Re-resback sila kapag sila ay naalangan. Yung tatlong kaibigan ko, makikipag-away sila, tapos, re-resback yung mga kaaway, kasali na ako doon. Anyway, hanggat maaari, umiiwas ako sa gulo. Pero minsan, na-realize ko, hindi pa rin ako talaga nagbabago. Isang araw, natapakan ang sapatos ko sa jeep. Sa aking gulat, tinapakan niya ang sapatos ko. Sabi ko, ay! Itinulak ko siya. Papunta dun sa kabila. Sabi ko sa sarili ko, ay nako, sorry. Pero,
Yun ang initial. Natural eh. Natural, di ba? Buti nga, tulak ang ginawa ko sa kanya. Hindi ko siya sinapak, no? Okay. Pero ang totoo niyan, maraming pagkakataon na ako ay binago na ng Panginoon. Hindi na ako ngayon nakikipag-away. Dati, tingnan mo lang ako ng masama, aabutin ka sa akin eh. Sabi ko, tingin-tingin mo dyan, pang! Sa pool, di ba? Okay. So ngayon, ang malungkot nito, nung ako ay binago na ng Panginoon, parang mas maraming mga taong gustong-gustong matikman ang aking mga kamay. Alam mo ba yon? Yung pag meron kang, ito yung kasalanan mo nung araw, tas hindi mo na ginagawa, saka ang daming temptation. Minsan nakasakay ako sa jeep, pareho naman kaming lalaki. Pero yung katabi kong lalaki, yung kamay niya nandito sa tagiliran ko. Feeling ko, tinachansingan niya ako talaga eh. Ganun ang ganun, no? Sabi ko, sapakin ko na kaya ito. At parang nangaasar pa talaga siya. No? Parang gustong-gusto niyang makatik. Sabi ko, isa ka lang sa akin. Tapos ka na. Anyway, feeling ko tuloy, inaabuso ako. Hindi ba't ganon kapag ka minsan, pagka ang bait-bait mo, inaabuso ka, naipengin 10, mabait ka eh, bigyan 10. Naipengin 20, mabait ka eh, bigay ka rin. Abuso na to ah. Okay, ganon. Okay. Kaya ayoko nagkukwento ng sarili ko. Anyway, minsan, napupuna na ng ibang tao. Anong ibig sabihin? Meron na kasing ebidensya na ikaw, bago ka na. Yung mga kabarkada ko nung araw, kapag rumaraket sila, yung nakikipag-away, o gusto nilang makipagsuntukan, pupuntahan nila ako sa gate, tapos sabihin na, tara pare, libang tayo. Racket, kabila. Yoko na. Punan nila yon. Napupunan nila na ikaw ay bago na. At ako nga, gustong-gusto ko na napupunan ng iba na hindi na ako yung lumang ako. Isang beses nga, ako ipauwi, nakasakay ako sa jeep. Merong isang bata, kasing edad ko, nakaaway ko nung araw, na tinignan niya ako ng masama. So, sinapak ko, syempre, di ba? Nakasabay ko siya sa jeep. Pagkakita ko sa kanyang ganyan, sabi ko, ito yun ah. Anyway, sabi ko sa kanyang ganyan, pare, kamusta? Hinawakan ko ganyan sa hita. Nanginig siya! At akala niya talaga, ay, bubugbugin ko na siya. Tapos sabi ko ganyan, pare, kamusta? Medyo, nung umpisa, nanginginig-nginig pa talaga siya. Tapos sabi niya, okay naman. Parang gusto yung tanongin sa akin, iba ka na? Iba ka na? Hindi ka na? Hindi ka na, ano? Gano'n, no? So, anong ibig sabihin? Tayong lahat, merong, kahit konti, merong dapat makita na pagbabago sa atin. So, ang tanong ko sa inyo, mula nung tinanggap mo ang Panginoon, ganun ka pa rin ba? O meron ng pagbabago? Maganda kung talagang baliktad na. Pero tatanggapin ko yung iba na, Brother Butch, talagang mahirap eh. Ang hirap iwanan eh. Di ba? Mahirap, lalo na yung sanhi ng iyong pagkakasala o yung source ng iyong kasalanan, nariyan palagi. Mahirap pagkaasawa mo. Kasi kasama mo palagi. Brother mo siya, kaya lang naman ako nagkakasala kasi dyan sa asawa ko na yan eh. Ang pangit eh. Hindi po. Lahat ng ginawa ng Panginoon ay maganda. Pananaw mo lang yan. Di ba? Hindi pa. Hindi. Nagtatawanan kayo. Pero sasabihin ko sa inyo, pagka kayo nagkaanak, sasabihin nyo ang lahat ng anak nyo maganda. Hindi ba mga magulang? Kaya ang asawa, pangit lang, bakit mo naging asawa yan kung pangit? Alam niyo ba kung paano ko napangasawa itong aking asawa, si Frida? Nung araw, pinadadalan ko siya ng tape ni Andrew E. Kami nag-edit nun. Yung alin nyo, yung humanap ka ng pangit. Tararan, tan, tan, tan. Humanap ka ng pangit. Na-hypnotize. Nung niligawan ko, sinagot ako. O, di ba? Kaya ang pangalan ng panganay kong anak, Andrew. Pagka tinawag siya, Andrew E. Kasi yun ay paggalang ko kay Andrew dahil hindi niya yun alam. Pero yung tape niya, pinapadala ko palagi kay Frida. At
Ngayon, pagka tinanong mo, sabi ko, alam mo, ang pangit-pangit. Sabi niya, hindi, ang gwapo-gwapo mo nga. Okay. Tama na yan. Verse 3. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo ay mamuhay na makadiyos. Alam niyo ba ang kabutihan nito? Mismo sinasabi ni Apostol Pedro, nasa atin na. Bakit? Tinanggap na natin. Nakita niyo ba yung salitang yon? Tinanggap. Past tense. Nasa iyo na. Tinanggap mo na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na na magtuturo sa atin upang mamuhay na makadiyos. Wala ka ng dahilan para hindi mamuhay na makadiyos. Nasa iyo na eh. Nasa iyo na ang kapangyarihan na paglabanan yung kasalanan. Alam mo na ito mali. Dapat hindi ko to ginagawa. Sabi mo, ang hirap iwasan. Kaya mo. Kasi nasa iyo na ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Nasa iyo na ang banal na Espiritu. Alam niyo ba kung bakit tayo madalas nagkakasala? Kasi gusto din natin. Bumibigay ka eh. Binibitawan mo. Isa pa, sige, isa pa. Ayan, bibigay ka na. Ibinilangan mo kasi ang sarili mo. Na ang sinabi mo, sige, pag inulit niya yan, pwede na ako magkasala. Kaya sa'yo, isa pa, pag ginawa nga, ayan, magkakasala ka na. Hindi po. Ang dapat natin sabihin ay, kaya ko na itong pagtagumpayan. Bakit? Kasi nasa akin na ang kapangyarihan ng Diyos na paglabanan ito. Kaya ko nang mamuhay na makadiyos. Kaya mo yan. Oo, kaya mo to. Samantalang alam na rin natin sa sarili natin na hindi naman talaga natin kaya. May mga pagkakataon, madalas tuloy, luhaan tayo o bigo. Kasi tayo ay bumigay. Kaya tayo ay nagkasala. Pero ang sasabihin ko sa inyo, hindi po ito madali. Hindi madaling takasan o kaya lusutan. Kailangan talaga natin na palaging dumepende sa Panginoon. Alam mo, palagi ko itong sinasabi, ang Panginoon ay, marami ako example, niisip ko lang, ang Panginoon ay kasing layo lang ng sahig sa iyong tuhod. Bakit? Kung ikaw ay luluhod at hihingi ng tulong sa Panginoon, ganun kabilis ang tulong ng Panginoon. Minsan, ang kailangan mo lang, itaas ang kamay mo, sabi mo, help! At darating sa'yo ang tulong. Ano ang problema natin? Madalas tayo ay nagmamalaki. Sinasabi natin sa sarili natin, kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Hindi ko kaya to. Ganyan tuloy ang nangyayari sa atin. Marami sa atin tuloy ay bigo. Marami sa atin frustrated. Marami sa atin malungkot. At marami sa atin guilty. Takot na takot tayo dahil hindi tayo dumipende. Pero, ang solusyon ay nasa atin. Tinanggap na natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Pansinin ninyo ito sa inyong buhay. Hindi ba't may mga pagkakataon na ikaw mismo ay nagugulat? Ha? Anong ibig mo sabihin, Brother Butch? Minsan, galit na galit ka. Di ba? Galit na galit ka, tapos bigla na lang parang may pumigil sa'yo. Gusto mo nang magalit. Gusto mo nang magmura at biglang sabi, di ba? Minsan, parang may humawak sa'yo at sinabing, relax, relax. Okay lang yan. Yon ang banal na Espiritu. Yun yung kapangyarihan ng Diyos na nasa iyo. Pwede ka namang hindi magalit eh. Pero minsan talagang, wala na. Kumilos na ang Diyos. Bakit? Alam niya ang iyong puso. Minsan, para bang yung minsan, merong nangaaway sa'yo pero hindi mo pinatulan. Minsan, gustong-gusto mo nang gumanti at ipakita sa kanya kung hindi mo pwedeng gawin sa akin to. No? Minsan, sabi mo sa anak mo, anak,
kunin mo yung cellphone ha, dalin mo. Tapos, pag alis nyo, asan yung cellphone? Ha? May sinabi ka ba? May sinabi. Di ba? Parang gustong-gusto mo nang magalit, pero biglang may pumipigil sa'yo. Ito ang kakayanan natin. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na nasa atin na. Kaya kaya nating gumawa kaya nating mamuhay na makadiyos. Ang makadiyos na pamumuhay ay hindi automatic. Ito ay inaaral. Ito ay natututunan. Ito ay iniinsayo. Ngunit hindi tayo mag-isa. Meron tayong kasama na magtuturo sa atin at yan ay ang banal na Espiritu. Paano tayo tinuturuan? Sa pamamagitan ng mga pangyayari sa ating buhay. Alam nyo ba, kaya tayo dumadaan sa mga pagsubok upang matutunan natin na magtiwala. Para matuto tayo na sumunod at umasa sa kalakasang nagmumula lamang sa Kanya. Kagaya nung nakasulat dun sa awit 121. Dun sa mga burol ako'y napatingin. Sasaklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh nagmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Di niya ako hahayaang mabuwal. Siya'y di natutulog, ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling, upang magsanggalang. Di ka maano sa init ng araw, kung gabi ay di sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, sa mga panganib, ako'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, saan man naroon, ika'y iingatan, di ka maaano kahit kailanman. Sumatotal, siya ay bahalang mag-ingat sa lahat-lahat sa atin. At makikita natin dun sa John chapter 10 verse 10, na parito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Isang buhay na masagana at ganap. At muli dun sa unang Korinto 9:8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Uulitin ko, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Saan daw? Sa lahat ng bagay. Higit pa sa inyong pangangailangan. Ang tanong ko, may pangangailangan ka ba ngayon? Opo, meron. Ang sinasabi ng Biblia ay, sagana ka. Parang naririnig ko yung sarili ko na parang yung mga ling tagaturo. Sabihin mo at mangyayari. Di ba may mga ganon? Higit pa sa iyong pangangailangan, lubos-lubos na nasa iyo. At ito ay sapat para sa pangangailangan mo sa panahon na yon. Alam niyo ba ang problema kung bakit hindi natin nararanasan ito? O sasabihin natin marahil, bakit ganon? Parang hindi ko naman ramdam. Bakit? Ano ba ang problema mo? Yung kasaganaan? Kundi, hindi ang problema mo ay yung kawalan, kundi yung kawalan mo ng pananampalataya. Oops! Mayroon ding mga maling tagapagturo ng ganon. Madalas ay hahanapin ang material na bagay o kaya naman yung feeling o emotion. Kaya ang sinasabi, bakit hindi ko ramdam? Kasi gusto niya ramdam eh. Gusto niya nakikita. At gusto niya ay merong ebidensya ng kanyang pagpapala. Kaya ang mga prosperity preachers dumarami. Bakit? Ang tinutugon nila ay yung mga pangangailangan. Gusto mo ng pera? Diba yun ang nasabi nila? Gusto mo ng bahay? Gusto mong gumaling? Manalig ka. Alam mo ang mali? Hindi naman maramot ang Panginoon eh. Ibibigay naman niya yan sa'yo. Pero mali lamang ang ating pagkakaintindi. Kasi ang sukatan natin, anang pagpapala, ay yung mga material na bagay. Pero sasabihin nyo sa akin, Brother Butch, yun talaga kailangan ko eh. Sabihin ko naman sa inyo, kasi nga, doon ka nakatuon, doon sa mga bagay na lumilipas din. Ano ang ibig sabihin ni Apostol Pedro? Sabi niya dito sa verse 3. Tinanggap na natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Na ang pangunahin mong layunin ay ang
malugod ang Diyos. Ito ang importante. Bakit? Ito ang eternal. Ito ang lilipas. Ito ang pangsawalang hanggan. Hanggang tayo ay mamatay, pag natuwa sa atin ng Panginoon, meron tayong reward. Pero kung naroon nakatuon ang ating mga bagay sa mga bagay ay ating puso o ang ating isipan doon sa mga bagay na lilipas din, kawawa naman tayo. Bakit? Hindi yan matatapos. Kunyari, sabihin mo, kailangan ko ng pera. Lord, bigyan mo akong pera. Bibigyan ka ng Panginoon. Pero bukas makalawa, wala na yan. Sasabihin mo, Lord, pengi ulit pera. Pero kung ang iyong tuon ay pasayahin ang Panginoon sa iyong pagtitiwala, dahil nagtitiwala ka na ang Panginoon ang bibigay sa iyo, hindi ba't bibigyan ka naman niya? Dahil nalulugod sa iyo, pagpapalaing ka niya. Ngayon, hindi ka na nakatuon dun sa, wala na naman akong pera. Kundi nakatuon ka na ngayon doon sa, binigyan ako ng Panginoon dati. Ngayon, ako'y magtitiwala, alam ko, magbibigay siya ulit. Bigyan ka man niya o hindi, magpapasalamat ka. Bakit? Ang naalala mo, yung kabutihang binigay niya sa'yo. Hindi yung kawalan mo. Okay? Tama na ang perspective natin. So, hindi na kayo maluloko ng mga maling tagapagturo. Okay? Hindi ba't, ito nga ang example ko, hindi ba't kapag dumating ka ng bahay, pagod na pagod ka, pag upo mo sa sofa, bigla na lang yung mga anak mo nagmamadali, huhubarin nila yung sapatos mo, huhubarin nila yung medyas, bibigyan ka ng tsinelas, tapos yung isa, naghahain na, kakain ka na lang. Di ba't nakakatawa yun? Tapos minsan, papaypayan ka pa. Hindi pagpapaypay. Kasi pag pinapaypayan ka na, may hingi na yan. Di ba? Pero kapag ka ganun, kabait ang mga anak mo, hindi ba parang sayang, hindi ako nakabili ng pasalubong. Di ba? Pero kapag alam mo, na pag-uwi mo, ganun kabait ang mga anak mo, bago ka umuwi, bibili ka muna ng pasalubong. Kasi natutuwa ka sa kanila eh. Ganun din ang Diyos. Kapag ka mababait, diba? Pag mabait ka naman, bibigyan ka niya. Minsan nga, siya pa magtatanong, anong kailangan mo, anak? Meron ba kayong babayaran sa school? May baon ka pa ba bukas? Pero kapag salbahing bata ka, mayat-maya na lang na, yung baon. Wala na akong baon eh. Kabibigay ko lang sa'yo Diba? So ito ang natawag natin na pag-iiba ng isip. Kung duda ka pa riyan, tingnan mo itong nakasulat sa Roma 8:32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Kung ang anak niya nga, ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak, binayaran nito ang ating mga kasalanan, yung pa kaya ang mga maliliit na bagay na personal na kailangan mo, hindi niya ibibigay? No? Ito ay dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Kung sa gayon, tinanggap natin ang lahat ng bagay dahil sa ating pagkakakilala kay Jesus. Ito ay dahil sa isang personal na pagkilala. So malamang ang tanong mo sa akin, paano ba ako magkakaroon ng personal na pagkakilala kay Jesus? Ito ay kapag naunawaan natin na si Jesus ay Diyos, ipinanganak at namuhay bilang Diyos sa katawang tao. Kapag naunawaan natin na siya ay namatay para bayaran ang ating mga kasalanan, pag naunawaan natin na siya ay nabuhay namang muli, pag naintindihan natin na siya ay Panginoon ng lahat at tayo ay lalapit sa Kanya at sasabihin, ako ay nananampalataya sa iyo. Inihandog ko sa iyo ang aking buhay at ako ay susunod dahil ikaw ay aking Panginoon. Sa ganitong paraan, tayo magkakaroon ng personal na pagkakilala kay Jesus. Pansin pa ninyo, ito ang paraan kung paano rin tayo naligtas. Kung sa gayon, tayo ay may personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus, ay tatanggap o tumanggap na ng lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo ay makapamuhay na makadiyos. Ibig sabihin, kaya na natin. Nang ikaw ay namanampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas mo, ikaw ay ipinanganak na muli sa pamilya ng Diyos. Ikaw ay ipinanganak na sapat. Wala ka nang kakailanganin pa. Lahat ng bagay ay nasa iyo na. Nung pinanganak ka, kumpleto. Meron kang mata, meron kang ilong, meron kang kilay, meron kang
Ngipin, wala. Okay, wala pang ngipin. Okay. Verse 19, sabi dito. Buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibinigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At hindi lang yon, balikan natin yung verse 3. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na makadiyos. Ito ay dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Ang Diyos din mismo ang tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng karangalan at kabutihan. Yung pagtawag sa Ingles ay effectual call, isang tawag na mainam, isang tawag na nagbibigay buhay. So, paano ito ginawa? Dun sa John 16, ang Banal na Espiritu ay nagko-convict sa atin, nagpapaalala sa atin ng ating mga kasalanan. Ipinapakita niya ang mga kasalanan natin. Dito ay namumulat ang ating mga mata at nakikita na natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Nakikita natin kung gaano tayo karumi at kung gaano naman kadalisay ang Panginoon. Nakikita natin kung paggaano tayo kasama at kung gaano naman kabanal ang Diyos. Ito ang magtutulak sa atin na lumod sa harap niya at aminin sa Kanya ang lahat ng makasalanan at ang nararapat lang sa atin ay parusahan. Ngunit sa dakilang pagmamahal ng Diyos, tayo ay pinatawad at tinanggap niya sa kanyang pamilya bilang mga anak. Ganito tayo inaakay ng Diyos patungo sa kanyang anak na si Jesus. Sabi nga dun sa Juan 6:44, walang makalalapit sa akin malibang akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. Ibig sabihin, grasya lang ng Panginoon. Siya mismo ang umaakay sa atin patungo sa kanyang anak. At ang tugon naman natin ay kilalanin siya bilang Diyos at tagapagligtas. At habang nakikilala natin si Kristo, tayo naman ay nililinis niya at binibigyan ng kanyang katuwiran, karangalan at kabutihan. Alam niyo ba ang ikinamamangha ko? Marami ang mga nangangaral o nagliligaw dahil sa kanilang mga maling pangako. Mga pangako na napapako. Mga pangakong wala namang bisa, wala namang katuturan. Bakit? Kasi ito ay puro lamang hangin. Sabi dun sa verse 4, sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang bilang likas na Diyos. No? So anong ibig ko sabihin? Kaiba sa mga maling tagapagturo na nangangako ng mga bagay na hindi naman natutupad. Ang Diyos nangangako sa atin. Ito ay kanyang tinutupad. So, sa pamamagitan ng ating pagkakilala sa Diyos na tagapagligtas. So, binigyan niya tayo at patuloy na binibigyan ng mga dakila at napakahalagang pangako. Ano itong mga pangako na to? No? Ito ay pangako ng buhay. Sabi niya, sino mang sumampalataya sa akin ay magkakaroon ng buhay. Sabi pa niya, naparito ako upang magkaroon sila ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Lahat ng pangako niya ay kanyang tinupad at patuloy niyang tutuparin upang tayo ay makaiwas. Upang makaiwas tayo sa nakasisirang pagnanasa ng sanlibutang ito. Kung alam mo at palagay ka na sa mga bagay na ipinangako at ibinigay sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ay hindi ka na maghahangad ng iba pang bagay. Mga bagay na narito sa mundo. Na kinaluluguran mo na ngayon ay ang lalong makilala si Kristo at lumago sa pananampalataya. Sa aking pagtatapos, marami tayong narinig ngayong hapon na to. At dalangin ko ay may mga bagay tayong natutunan at maaari nating maiuwi at subukang maipamuhay. Pero ang totoo niyan, sa pang-araw-araw nating buhay, hindi natin ito magagawa. Una, kung hindi mo pa nakikilala si Jesus at wala ka pang personal na relasyon sa Kanya, at pangalawa, kung hindi mo pa isinusuko ang buhay mo sa Kanya sa Kanyang pagkapanginoon. Hindi ko alam ang sitwasyon mo ngayon sa buhay mo.
Tanging ikaw lamang at ang Diyos ang nakakaalam. Maaring tinatawag ka na niya at nais niyang ang isang makahulugan na relasyon sa iyo. O marahil din naman, nais mo nang isuko ang buhay mo sa Kanya at sumunod sa Kanyang kalooban. Ikaw lamang ang nakakaalam nito at ang Diyos. At para sa akin, ito ang pagkakataon upang sabihin mo sa Panginoon ang iyong tunay na saloobin. Tanggapin mo ang Kanyang alok at ikaw ay sumunod at sana naman hindi mo tanggihan. Ano? So, nais ko lang i-share yung last verse ko. Ito yung aking verse na pinaghuhugutan ng aking pag ako ay may problema. Ang sabi dito sa Galatia, namatay na ako kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako ay nabubuhay pa sa katawang tao, alupa, pamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog sa Kanya ng buhay para sa akin. Sa Kanya lamang ang grasya at dahil ako ay namumuhay upang ako ay makapamuhay na makadiyos. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, nawa itong aming mga natutunan, narinig, ay ikaw ang magpasabuhay nito sa aming mga pang-araw-araw na ginagawa, maging sa aming mga buhay. Hindi po namin alam kung paano, pero alam namin ngayon na ibinigay mo na ang lahat sa amin upang kami ay makapamuhay na makadiyos. Tulungan mo nga po kami sa kalakasan ng Banal na Espiritu na kami nga po ay magkaroon ng ebidensya ng aming kaligtasan. Nang sa gayon, pag nakikita kami ng mga tao sa aming paligid, sila po ay magpuri sa iyo at hangarin din na magkaroon ng relasyon na malalim sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming samdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay.